Kumusta po? Ako po si Dr. Jose de la Cruz. Bilang isang doktor na nagtatrabaho para sa kalusugan ng mga kalalakihan na may PhD at mahigit 60 taon ng karanasan sa klinika, inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na mapangalagaan ang kanilang sirkulasyon, maibalik ang kanilang kumpiyansa at muling buhayin ang pagiging malapit. Lahat ng hindi umaasa sa mga gamot, walang kahihiyan o pagdaan sa mapanganib na pamamaraan. Isipin ninyo ito, isang 74 anyos na lalaki ang bumagsak sa banyo. Walang stroke, walang atake sa puso. Tumatakbo ang kanyang puso, ngunit ang kanyang dugo ay hindi umiikot ng epektibo. Sino ang may kasalanan? Isang bagay na pinaniniwalaan niyang walang pinsala, isang ugali na pinanatili niya sa loob ng 50 taon ang masturbasyon. Ngunit hindi lang ito ang mismong gawain. Ito ay kung paano niya ito ginawa. Ang mga tiyak na ugali na hindi siya binalaan. Sa aking practice, tinrato ko ang mga retiradong marino dating CEO, mga lolo at ordinaryong pamilyadong kalalakihan. At sa bawat kaso, isang karaniwang tema ang lumitaw. Hindi nila alam na 4 na karaniwang ugali ng masturbasyon na tila walang pinsala sa kanilang 30 taon ay naging tahimik na mananaabutahe pagkatapos ng edad na 72. Bakit nagkaroon ng pagbabago? Dahil ang katawan ng nakatatandang lalaki ay tumutugon ng iba. Maaaring humina ang mga ugat, bumaba ang level ng nitric oxide na mahalaga para sa daloy ng dugo, at ang dati ng normal ay maaari na ngayong tahimik na nagdulot ng pinsala kahit na naniniwala kayong nagpapagaan lamang kayo ng stress. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 4 na pagkakamaling ito sa masturbasyon na maaaring dahan-dahang humarang sa sirkulasyon, makasira sa pagiging malapit, at bumilis ang pagtanda sa katawan ng lalaki pagkatapos ng 82. Ibahagi ko rin ang mga simpleng pagbabago na makakatulong na muling buhayin ang inyong sigla at ibalik ang koneksyon na maaaring pakiramdam ninyo ay nawala na magpakailanman. Siguraduhing basahin hanggang sa dulo dahil ang ika-4 na pagkakamali ay isang bagay na automatikong ginagawa ng 9 sa 10 nakatatandang lalaki, at ito ang maaaring dahilan kung bakit bumababa ang daloy ng inyong dugo sa pinakamahalagang bahagi ng inyong katawan. Bago tayo magpatuloy, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, isaalang-alang ang pag-subscribe at pag-enable ng mga notification upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na payo na idinisenyo upang protektahan ang inyong sirkulasyon, kumpiyansa at pagiging malapit pagkatapos ng 16E2. Kung ang artikulong ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang I1 sa comments para ipaalam sa akin na naririto kayo. Kung hindi i-type ang 0, lagi akong nakikinig at naghahanap ng mga paraan upang mas mapagsilbihan kayo. Simulan natin sa pinakakaraniwang pagkakamali, isang bagay na tila walang pinsala ngunit tahimik na naglalagay ng mapanganib na presyon sa inyong mga daluyan ng dugo sa bawat pagkakataon. Pagkakamali 1. Ang pagmamadali na nagdudulot ng vascular panic. Nakaupo ako sa harap ng 12 ng mga lalaki. Malalakas na lalaki na tinitingnan ako sa mata at sinasabing, Doc,
Gusto ko lang po ng kaunting pagpapalabas, isang mabilis na paraan para mabawasan ang tensyon. Nagpapakatotoo sila, minsan pa nga may kaunting pagkakasala. Ngunit ang hindi nila napagtanto ay ang maliit na ugali na ito, ang tahimik na routine na ito na paulit-ulit nilang ginagawa sa loob ng maraming taon ay maaaring tahimik na sumasabotahe sa kanilang pinakamahalagang sistema. Kapag ang isang lalaki na lampas sa 62 ay nagmamadali sa masturbasyon, hindi niya sinasadya na nagdudulot siya ng tinatawag kong vascular panic. Ang inyong tibok ng puso ay bumibilis. Ang mga daluyan ng dugo sa pelvic region ay mabilis na humihigpit at lumuluwag. Ngunit narito ang problema, sa pagtanda ang inyong circulatory system ay hindi na bumabalik sa dati. Ang pagkalastiko sa inyong mga ugat ay nabawasan, ang inyong level ng nitric oxide na tumutulong sa pagbubukas ng mga daluyan ng dugo ay bumaba. At ang resulta, ang biglaang sapilitang pagdaloy ng dugo ay maaaring makapinsala sa mga humina na ugat at marupok na kapilaris, lalo na sa ari. Hindi ito tungkol sa moralidad o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pisyolohiya. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mabilis na pagpapasiglang ito ay dahan-dahang sumisira sa funksyon ng daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng microtraumas. Nagdudulot ito ng paninigas kung saan dapat may kakayahang umangkop at kahinaan kung saan dati ay may lakas. Ang resulta ay hindi lamang pisikal. Ang mga lalaki ay nagsisimulang mapansin ang pagbaba ng sensitivity, mas mabagal na pagtigas, mas kaunting init at pagtugon sa tunay na pagiging malapit, at isang tahimik na takot ang nagsisimula. Ano ang nangyayari sa akin? Sinisisi nila ang edad, sinisisi nila ang stress. Ngunit ang totoo, ang kanilang katawan ay tumutugon lamang sa talamak na labis na pagpapahirap sa isang rehiyon na lubhang nangangailangan ng pangangalaga, hindi kaguluhan. Ang mabilis na masturbasyon ay nagpapadala ng maling senyales. Sinasabi nito sa inyong nervous system na tumakbo kung saan dapat itong mag-unat. At ang stress response na iyon ay nagpapahigpit sa daloy ng dugo, sumasapawan sa mga arousal hormone at sumisira sa pundasyon ng pisikal na pagiging malapit, ang tiwala sa sariling katawan. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente ito, kung paano ninyo tratuhin ang inyong katawan sa pribado ay sumasalamin sa kung paano kayo nakadarama sa publiko, kung paano kayo kumokonekta sa iba, kung paano kayo natutulog, nag-iisip at nagmamahal. Ang pagiging malapit ay hindi lamang tungkol sa climax. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, presensya at koneksyon. At kapag ninakaw ninyo sa inyong katawan ang isang banayad na proseso, ninakaw ninyo sa inyong sarili ang sigla na nagpaparamdam sa inyo na isang lalaki. Ngayon, narito kung saan mas nakakagulat. Maraming lalaki na bumagal ay hindi pa rin sinasadyang ginagawa ang susunod na pagkakamali. Isang bagay na nakakaapekto sa daloy ng inyong dugo nang hindi ninyo namamalayan. Hayaan ninyo akong ipakita kung ano ito. Kung nagbabasa pa rin kayo at tumatatak sa inyo ang mga kaalamang ito, i-type ang 1 sa comments para ipaalam sa akin na naririto kayo at nakikinig. Dahil ang susunod na bahagi
ay maaaring ang pinakamahalagang katotohanan na hindi pa sinasabi sa inyo ng sinuman. Magpatuloy tayo. Pagkakamali, 2. Pagmamasturbate na may mataas na pelvic tension. Iniit sa puwera ang paghinga. May isang banayad na napansin ko sa halos bawat lalaking lampas 6 na pumupunta sa aking klinika na may mga alalahanin tungkol sa pagiging malapit sirkulasyon o enerhiya. Hindi lang ito ang ginagawa nila. Ito ay kung paano nila ito ginagawa. Sa mga pribadong sandali, karamihan sa kanila ay hindi sinasadyang pinipigilan ang kanilang hininga. Ang kanilang mga balikat ay tumataas. Ang kanilang tiyan ay humihigpit. Ang kanilang buong pelvic floor, ang mga malalim na katagong kalamnan sa paligid ng base ng ari, ay naninigas na parang nakakuyom na kamao. Akala nila normal ito. Hindi. Ang walang malay na tensyon na ito, ang walang hininga sa pilitang ugali na ito habang nagmamasturbasyon ay maaaring tila walang pinsala. Ngunit sasabihin ko sa inyo kung ano talaga ang ginagawa. Ito, sinasakal nito ang daloy ng dugo. Nagbibigay ito ng senyales sa inyong nervous system na maghanda, hindi magpalabas. Sa halip na payagan ang inyong mga daluyan na bumukas at ang oxygen na bumaha sa inyong mga tissue, lumilikha ito ng isang masikip pinaghihigpitang kapaligiran kung saan ang sirkulasyon ay nasasakal sa pinagmulan nito. Sa paglipas ng panahon, ang tensyon na iyon ay nagiging ugali at ang ugali ay nagiging dysfunction. Kapag huminto kayo sa paghinga, humihinto kayo sa pagdaloy. Hindi lang iyan isang metapora. Ito ay pisyolohiya. Ang ari ay isa sa mga organong pinakasensitibo sa dugo sa buong katawan. Umaasa ito sa maayos relax na paggalaw ng dugo. Hindi presyon, hindi tensyon, hindi isang stressed out na nervous system. Ngunit kapag mababaw ang inyong paghinga at mahigpit ang inyong katawan, ang inyong mga arterya ay humihigpit, ang inyong level ng nitric oxide ay bumababa at sa halip na itaguyod ang nagbibigay buhay na sirkulasyon, tahimik ninyong sinasakal ang mismong pagiging malapit na inyong hinahanap. May mga lalaki akong nakitang nagulat nang tanungin ko sila, "Pinipigilan ninyo ba ang inyong hininga?" Tumango sila dahil walang nagsabi sa kanila kung paano nakakaapekto ang paghinga sa kanilang pagkapukaw. Walang nagpaliwanag na ang pelvic relaxation at malalim ritmikong paghinga ay kasing halaga sa isang malusog na pagtigas tulad ng testosterone mismo. Habang tumatanda ang inyong katawan, mas kailangan nito ang kooperasyon, hindi kontrol. Ang tensyon sa maling lugar ay humahantong sa pangmatagalang kahinaan sa mga lugar na pinakamahalaga sa inyo. Ang totoo, kung mababaw ang inyong paghinga, kinukuyom ang inyong katawan at nagmamadali upang matapos, hindi lang ninyo pinipigilan ang sensasyon, sinasanay ninyo ang inyong katawan na tratuhin ang kasiyahan bilang isang banta. Ang tensyon na iyon ay lumilikha ng isang banayad na digmaan sa loob ng inyong sirkulasyon at sa huli ang inyong kumpiyansa ang nagbabayad. Ngunit kahit na dahan-dahan na kayong huminga, may isa pang ugali na umaagaw sa inyong lakas sa ibang paraan, tahimik na nagnanakaw ng inyong drive araw-araw, kahit na ang lahat ng iba ay tila normal. At nagsisimula ito
sa kung gaano kadalas ninyo ito ginagawa. Pagkakamali, triumph. Araw-araw na masturbasyon nang walang pagbawi, binubutas ang inyong libido reservoir. Ito ay isang tahimik na ugali, isang routine na nagsisimula ng inosente. Marahil dahil sa pagkabagot, marahil dahil sa kalungkutan, o marahil para lang makaramdam muli. Para sa maraming nakatatandang lalaki, ang araw-araw na masturbasyon ay nagiging ritual. Isang paraan upang markahan ang oras, upang mapawi ang stress, upang makaramdam ng normal. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay pagkatapos ng asymptomatic, ang pang-araw-araw na ritmo na ito ay hindi lang nagpapagod sa inyong enerhiya. Unti-unti nitong inuubos ang mismong sistema na pinagkukunan ng inyong pagiging malapit. Hindi na trento ang inyong katawan. Ang inyong oras ng pagbawi ay mas matagal. Ang inyong testosterone ay mas mabagal bumalik. Ang mga daluyan ng dugo na dati ay mabilis na bumabalik sa dati ay nangangailangan ngayon ng oras, oxygen at espasyo upang magkumpuni. Kapag nagmamasturbate kayo araw-araw o mas masahol pa, maraming beses sa isang araw, hindi ninyo binibigyan ng pahinga ang inyong katawan. Binubutas ninyo ang inyong reserba ng nitric oxide dopamine at maging ang emosyonal na pagnanais. At ang mga sintomas tahimik silang dumarating. Maaaring mapansin ninyo na hindi na kayo gaanong nakakaramdam pagkatapos. May natitirang pamamanhid sa inyong pelvic region. Ang mga pagtigas ay hindi na kasing tugon. Pakiramdam ninyo ay mas pagod, mas detached, kahit na medyo nawalan ng koneksyon sa sarili. Maaari pa nga kayong makaramdam ng banayad na sama ng loob sa inyong sariling katawan na para bang ipinagkakanulo kayo nito. Ngunit hindi. Humihingi lamang ito ng pahinga. Isang lalaki sa kanyang huling bahagi ng 60s ang minsang nagsabi sa akin, "Doc, hindi na ako interesado sa tunay na pagiging malapit. Ginagawa ko ito araw-araw, ngunit wala akong nararamdaman pagkatapos." Iyan ang nakasakit sa aking puso dahil hindi sira ang kanyang katawan. Labis lang itong pinagtatrabaho. Kapag labis ninyong pinasigla ang inyong katawan nang hindi nagbibigay ng oras para mag-recharge, hindi lang ninyo pinapawi ang sensasyon. Pinapahina ninyo ang mismong mga sirkito na nagbibigay ng pagkapukaw sa simula pa lang. At kapag ang mga sirkito na iyon ay nasusunog, bumabagal ang sirkulasyon, humihina ang mga ugat, nawawala ang koneksyon. Ang masturbasyon ay dapat na isang sandali ng koneksyon, hindi isang coping mechanism para sa emosyonal na pagkapagod. Kung ito ay nagiging sapilitan o mekanikal, ito ay nagiging isang tahimik na magnanakaw na nagnanakaw sa inyo ng natural na drive init at pagiging malapit na dapat maranasan ng inyong katawan kahit sa inyong mga huling taon. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi. Kahit na binibigyan ninyo ng pahinga ang inyong sarili, may isang ugali na patuloy na nangingibabaw sa inyong nervous system at hindi ito pisikal. Sa katunayan, nagsisimula ito sa inyong utak. Ito ang maaaring pinakamalaking dahilan kung bakit napakaraming nakatatandang lalaki ngayon ang nakakaramdam ng pagkawalay sa tunay na pagiging malapit. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung narito pa rin kayo at tumatatak sa inyo ang mga kaalamang ito, i-type ang 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo dahil ang susunod na bahagi sa punto numero 4
ay maaaring magbago sa paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa inyong kalusugan at pagiging malapit sa hinaharap. Pagkakamali, paggamit ng pornografiya na umaagaw sa utak, binubutas ang tunay na intimacy. Sa totoo lang, ito ang pinakamahirap na pag-uusap para sa karamihan ng mga nakatatandang lalaki. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa malalim na kalungkutan na ibinubunyag nito. Marami sa mga lalaking kinakausap ko ay hindi na gumagamit ng pornografiya para sa katuwaan. Ginagamit nila ito upang punan ang isang butas, upang habulin ang isang pakiramdam na dating dumating ng natural. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang paghabol na iyon ay nagiging isang bitag, at sa oras na mapagtanto nila ito, ang pinsala ay tahimik nang kumakalat sa ilalim ng ibabaw. Ang modernong pornografiya ay hindi na tulad ng imkwanton taon na ang nakakaraan. Ito ay mabilis, ito ay matindi, ito ay idinisenyo upang labis na pasiglahin ang inyong utak sa paraan na hindi kayang makipagkumpetensya ng totoong buhay. At kung ano ang ginagawa nito, lalo na sa isang lalaki na lampas 60, ay muling binibigyan nito ng kable ang pleasure center ng utak. Ang inyong mga dopamine receptor ay nagiging desensitized. Ang inyong mga pattern ng pagkapukaw ay lumilipat patungo sa pantasya, hindi katotohanan. At dahan-dahan, nang hindi ninyo namamalayan, ang inyong katawan ay humihinto sa pagtugon sa totoong paghawak, totoong pagiging malapit, totoong pagiging malapit. May mga lalaki akong nakita sa aking opisina, umiiyak na nagsasabing, "Dok, wala na akong nararamdaman kapag kasama ko ang aking asawa. Pakiramdam ko ay sira ako." Ngunit hindi sila sira. Sila ay nakakondisyon. At ang kondisyon na iyon ay gumagambala sa isa sa mga pinakamahalagang proseso sa katawan ng lalaki, ang sirkulasyon. Narito kung paano ang utak ang command center para sa daloy ng dugo. Kapag patuloy ninyo itong binubuhusan ng artipisyal na pagkapukaw, sinisira ninyo ang natural na kaskad ng mga senyales na nagdudulot ng paggalaw ng dugo sa totoong mundo. Nalilito ninyo ang inyong nervous system. Pinapaliit ninyo ang inyong emosyonal na kapasidad. At sa lalong madaling panahon, humihina ang daloy ng dugo sa pelvic region, nagiging hindi maaasahan ang pagtigas, at ang pagiging malapit ay tila mas tulad ng isang gawain kaysa sa isang regalo. Kung mas umaasa kayo sa pornografiya, mas nakakalimutan ng inyong katawan kung paano tumugon sa karanasan ng pagiging malapit ng tao. At pagkatapos ng aidato, kung saan ang bawat daluyan at bawat senyales ay mas mahalaga kaysa kailanman, ang pagkakawalay na ito ay maaaring maging mapaminsala. Hindi lamang sa inyong pisikal na kalusugan, kundi sa inyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Hindi ito tungkol sa pagkakasala, ito ay tungkol sa kamalayan. Gustong makaramdam muli ng inyong utak at katawan. Ngunit una, kailangan ninyong bawiin ang kontrol. Kailangan ninyong i-reset ang mga pattern na iyon. Kailangan ninyong muling kumonekta sa uri ng pagpapasigla na nagpapanumbalik, hindi nagnanakaw sa inyong sirkulasyon, inyong kumpiyansa at inyong koneksyon. At nagsisimula iyon sa isang desisyon na dapat ninyong gawin ngayon. Kailangan ninyong magbago ngayon. Dahil kung gaano katagal kayong maghihintay, mas mahirap bawiin
ang nawala sa inyo. Kailangan ninyong magbago ngayon. Napakaraming beses ko na itong nakita, mabubuting lalaki, malalakas na lalaki na naghintay ng medyo matagal. Alam nilang may mali. Naramdaman nilang nawawala ang kanilang enerhiya, nawawala ang kanilang koneksyon, nawawala ang kanilang drive. Ngunit sinabi nila sa kanilang sarili, ayusin ko ito mamaya. At ang mamaya ay hindi dumating. Linawin ko kung lampas at istido na kayo at anumang bahagi ng sinabi ko sa ngayon ay pamilyar, kailangan ninyong magbago ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, ang pagbabago ay hindi kailangang maging marahas. Hindi ito nangangahulugang pagtanggi sa sarili ng kasiyahan o pagputol sa kung ano ang nagpaparamdam sa inyo na buhay. Nangangahulugan ito ng pagbabago sa kung paano ninyo ito nilalapitan. Nangangahulugan ito ng pakikipagtulungan sa inyong katawan, hindi laban dito. At ang magandang balita, mas mabilis na makakatugon ang inyong katawan kaysa sa iniisip ninyo kapag binibigyan ninyo ito ng tamang kondisyon. Magsimula sa pagbagal. Gawin ang inyong mga pribadong sandali na mas hindi mechanical at mas may layunin. Tumutok sa paghinga ng malalim pagpaparelax ng inyong mga kalamnan at paggamit ng inyong mga pandama. Kung sanay kayo sa visual stimulation, subukan ang isang bagay na mas malambot. Marahil ay arousal na nakabatay sa alaala o simpleng muling pagkonekta sa paghawak at sensasyon. Ang maliit na pagbabago na ito ay maaaring magsimulang muling sanayin ang inyong nervous system at maibalik ang malusog na sirkulasyon. Bigyan ang inyong sarili ng pahinga sa pagitan ng mga sesyon. Hayaan ang inyong katawan na muling itayo ang hormonal balance nito at mabawi ang sensitivity. Ang masturbasyon ay hindi kailanman dapat mag-iwan sa inyo ng pamamanhid, pagod o pagkawalay. Kapag ginawa ng may pag-iisip, maaari itong maging isang kasangkapan para sa sigla, hindi pagkaubos. At higit sa lahat, kung umaasa kayo sa high-intensity pornography, isaalang-alang ang paglayo dito. Alam kong hindi ito madali, ngunit kung mas inilalayo ninyo ang inyong sarili sa mga artipisyal na extreme, mas magsisimula kayong makaramdam muli, emosyonal, pisikal, intimado. Muling magkakabit ang inyong utak, tutugon ang daloy ng inyong dugo, at ang dating nawala ay maaaring magsimulang bumalik. Hindi kayo masyadong matanda, hindi kayo masyadong malayo, at ang inyong pinakamahusay na mga taon ng koneksyon, ng kumpiyansa, ng tunay na pakiramdam na kayo muli, posible pa rin ang mga ito. Ngunit kung kikilos lamang kayo ngayon, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon at maaari itong kumalat sa bawat bahagi ng inyong buhay, ang inyong kalusugan, ang inyong mga relasyon, ang inyong pagpapahalaga sa sarili. Dahil narito ang katotohanan na natutunan ko pagkatapos ng 60 taon sa kalusugan ng kalalakihan, karamihan sa mga lalaki ay hindi nangangailangan ng mas maraming gamot, mas maraming presyon, o mas maraming lihim. Kailangan nila ng kamalayan, isang plano at isang taong magsasabi sa kanila ng totoo. At sa isang sandali, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang hitsura ng planong iyon upang hindi na kayo mahulog muli sa mga tahimik na pagkakamali na nagdala sa inyo dito. Tapusin natin ito ng magkasama. Konklusyon,
inyong kalusugan, inyong pagiging malapit, inyong pagpili. Kung nakarating kayo rito, gusto kong kausapin kayo hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa kung paano kayo nakakaramdam, kung paano kayo nabubuhay, at kung paano kayo nagmamahal. Dahil ang pinag-usapan natin ngayon ay hindi lang tungkol sa masturbasyon. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Ito ay tungkol sa mga tahimik na pagpili na ginagawa natin sa likod ng saradong pinto na dahan-dahang humuhubog sa ating kalusugan, kumpiyansa at koneksyon sa mga taong pinapahalagahan natin. Alam kong ang mga pag-uusap na ito ay maaaring maging hindi komportable. Karamihan sa mga lalaki ay nabuhay sa kanilang buong buhay nang hindi kailanman narinig ang isang doktor na nagsabi ng mga bagay na ito ng malakas. Ngunit sapat na ang pinsalang idinulot ng katahimikan. Ang totoo, ang 4 na pagkakamali sa masturbasyon na tinalakay natin ngayon ay hindi lamang mga ugali. Sila ay mga nakatagong pattern na tahimik na sumisira sa inyong sigla pagkatapos ng abstinence. Ang pagmamadali, pagpigil ng hininga, pag-ulit nito araw-araw nang walang pagbawi, pag-asa sa artipisyal na pagpapasigla na pumapalit sa tunay na pagiging malapit. Ang mga pagpili na ito ay hindi lang nakakaapekto sa inyong katawan. Nakakaapekto rin ang mga ito sa inyong espiritu, inyong mga relasyon, inyong pagpapahalaga sa sarili. Ngunit narito ang gusto kong tandaan ninyo, ang bawat isa sa mga ugaling ito ay maaaring iwaksi. Ang daloy ng inyong dugo ay maaaring bumuti. Ang inyong enerhiya ay maaaring bumalik. Ang inyong pakiramdam ng pagiging malapit, tunay makabuluhang pagiging malapit, ay maaaring muling maging buhay. At nagsisimula ito sa maliliit sinasadya na pagbabago, dahan-dahan. Huminga ng malalim. Bigyan ng pahinga ang inyong katawan. Pumili ng koneksyon kaysa sa pamimilit. Hindi lang ito mga medikal na suhestyon. Sila ay mga lifelines. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 70s at 80s na nabawi ang inakala nilang nawala na magpakailanman sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga pagbabagong ito. Hindi kayo masyadong matanda para gumaling. Hindi kayo masyadong huli para makaramdam muli. At tiyak na hindi kayo nag-iisa. May libu-libong lalaki na tulad ninyo, mga lalaking inakala nilang kailangan nilang tahimik na tanggapin ang paghina, na ngayon ay mas nakakaalam at mas mahusay na nabubuhay dahil dito. Ito ang inyong katawan, inyong buhay, inyong kwento. At kayo ang magdedesisyon kung paano isusulat ang susunod na kabanata. Magiging pareho pa rin ba o magiging simula ng isang bagay na mas mahusay? Nasa inyo ang pagpili. At kung walang ibang nagsabi sa inyo ngayon, ako ang magiging una. May oras pa kayo, lakas at layunin. At karapat-dapat kayong pangalagaan. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko mula sa aking mga dekada ng pagsasanay ay ito ang inyong pang-araw-araw. Madalas ay walang malay na mga ugali ang mga arkitekto ng inyong pangmatagalang kalusugan at sigla. Ang ginagawa ninyo sa pribado ay lubos na humuhubog sa inyong pampublikong buhay, inyong enerhiya at inyong mga koneksyon.
Hindi pa huli ang lahat para maging isang may malay na kalahok sa inyong sariling kagalingan. Ang kapangyarihang magbago, gumaling at umunlad ay nasa inyo. Kung ang artikulong ito ay tumatak sa inyo o nagpasiklab ng pagnanais para sa positibong pagbabago, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pagtatype ng Still Standing Strong sa mga komento sa ibaba. Mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman at totoong solusyon sa kalusugan ng kalalakihan at isaalang-alang ang pagbabahagi ng impormasyong ito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang. Ang inyong paglalakbay sa panibagong sigla ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at hindi kayo nag-iisa sa bagay na ito. Manatiling nakatutok, manatiling malakas, at higit sa lahat, manatiling mausisa.